Marian's POV. Huwag kang lumapit sa akin. Halos hindi ko na maaninag ang mukha ni Rocco dahil sa namumuong luha sa mata ko. Ngayon masaya ka na ha? Nagtagumpay lahat ng plano mo? Nakuha mo ng gusto mo? Ang full control ng lahat ng kumpanya nyo, nakuha mo na rin. Masaya ka na ginamit mo lang ako? Masaya ka na? I shouted. Hindi ko na napigilan ang umiyak sa galit. Nang malaman ko ang lahat, doble ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Una ang buong akala ko, totoo ang lahat ng pinapakita ni Rocco sa akin na kaswitan. Kaya umaasa ko't nahulog ang loob ko sa kanya. Pangalawa ang pasakit na dinanas namin, lalo na sa tita ko. Paano kung binawian ito ng buhay dahil lang sa lintik na dahilan kung bakit na-challenge to sa akin? Babe, no, it's not like that, he said in a stern voice. At ako mapaulit itong lumapit sa akin pero sinalubong ko siya ng malakas na sampal. How dare you? Paano kung namatay ang tita ko, ha? Dinami mo pa siya, wala kang awa. Hindi ka lang pinakitaan ng interest. Ginawa mo na yung dahilan para ma-challenge ka? Lintik na ego yan! Nakita kong sakit na dumatay sa mata ni Rocco, pero wala na akong pakialam kung nasaktan ma ito. Dahil mas masakit ang ginawa niya sa akin at dinami pa niyang tita ko. Nag-uunahan ang luha kong dumaloy sa aking pisngi. Ano bang kasalanan ko sa kanya at ginawa niya sa akin to? Ang sakit-sakit kasi kung kailan nahulog ng loob ko sa kanya. Saka pa lumabas ang tunay na dahilan kung bakit niya ako pinakasalan. Gusto lang pala nitong makuha ang full control sa lahat ng kumpanya ng ama niya. Napakagahaman niya. Tanggap ko pa siguro kung ako lang ang pinaglaruan niya dahil na-challenge lang siya. Pero sa parte na dinami nitong tita ko at kumuntikan pang mabawian ito ng buhay, ay hindi ko talaga siya mapapatawad. Marian, babe, please let me explain. Nagmamakaawa ang boses ni Rocco. Ngunit nandun pa rin ang katigasan nun. He's still bossy. Pero dahan-dahan akong umiling. No, I hate you. Tama na. May diin na pagkakasabi ko agad akong tumalikod at mabilis sa mga hakbang kong lumabas na opisina niya. Narinig ko pang tinawag niya ako, pero tuloy-tuloy akong pumunta sa department at kinuha ang gamit ko. Nagsibalikan na palang mga kasama ko, kaya nagtataka sila lahat habang nakatingin sa amin ni Rocco na sinundan pala ako. Hinawakan niyang kamay ko at pilit akong pinipigilang umalis. He didn't bother what his employees might think about us. Narinig ko pa silang nagbubulong-bulungan, maliban na lang kay Agnes na nanatiling nakatayo at nakatingin sa aming dalawa ni Rocco. Marian, babe, listen first, sabi ni Rocco. This time parang galit ng boses nito at may gana pa talaga itong magalit, ha? Let go, bitawan mo ako. At pilit kong binawi ang kamay sa pagkakahawak niya. Nang mabitawan niya na ako ay dali-dali akong umalis. Wala na akong ibang gustong gawin. Kailangan kong makaalis ngayon dito. Mabilis ang mga hakbang ko pagkarating sa may kalsada. Sakto na humintong red sports car. Kaagad bumaba ang driver nito, si Aljur, at pinagbukas ako ng pinto ng sasakyan niya. Nagdalawang isip pa sana ako. Alam kong may alam din ito. Pero paglingon ko sa likuran, nakasunod na pala si Rocco. Kaya sumakay na lang ako. Marian, come on, get inside. Mahina lang pagkakasabi nito pero hindi muna ito pumasok sa sasakyan niya. Marahil hinayaan niyang makalapit si Rocco. Hindi ko sila tiningnan pero narinig kong diskusyon nila. Dude, just give her time. Mahinahon lang boses ni Aljur. Kausap ni Rocco pero kinalampag ni Rocco ang tinted glass na sasakyan. Marian, let's talk please. Hiyaw niya sa labas na sasakyan habang pilit binubuksan ang pinto nito. Parang hindi na ito yung Rocco na nakilala ko. Mabuti at nakalak pala ito. Dude, enough! Kalmado pa rin ang boses ni Aljur. Pero walang narinig si Rocco, kaya pumasok na si Aljur sa loob ng sasakyan niya. Pero hindi niya na muna pinatakbo ang sasakyan. Nakita ko sa labas na may mga taong nakatingin sa gawin namin. Isang malakas na serbato ang ginawa ni Aljur bago tuluyang pinaandar ang sasakyan. Hindi ko na nakuha pang lingunin si Rocco. Tahimik akong umiiyak sa loob ng sasakyan ni Aljur. Ito yung unang beses na kagusto ako, pero bakit kailangan mangyari to? Bakit kailangan kong masaktan ng ganito? Nagmahal lang naman ako. Nakita ko sa gilid ng mata ko na pagsulyap-sulyap ni Aljur sa gawi ko pero hindi ito nagsalita. Nakita kong awa sa mga mata niya kanina pero hindi ito nagkomento. Sa bahay niyo bang dalawa o sa tita mo kita ihahatid, Marian? Pagkaraitan niya sa akin.
Sa bahay niya, may kukunin lang ako. Sinabi ko na lang dito. Napasulyap sa akin si Aljur pagkabanggit ko ng bahay niya. Talaga namang sa kanya yung bahay. Pagkarating namin, hindi ko na hinintay na pagbuksan niya ako. Nagpasalamat muna ako kay Aljur bago bumaba. Pagkapasok ko sa bahay, agad akong sinalubong ni Nana Rose. Ngayon ko naintindihan ang sinabi niya sa akin dati. Kaya pala parang may kahulugan ang sinabi nito, pero hindi ako galit sa kanya. Dumantay ang awa nito sa mata nang makita niya ang luhaan kong mata. Kaya kaagad kong niyakap ito at tuluyan na ako napahagulhol. Kukunin ko lang ang gamit ko, Nana. Sabi ko nang kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Tutul pa sana ito ngunit hinayaan na lang niya ako. Ayoko maabutan ako ni Rocco dito. Ayoko makita ang pagmumukha niya. Kaya mabilis kong kinuha ang gamit ko. Hindi ko sinali mga bingling sa akin. Yung mga luma ko lang talagang gamit ang kinuha ko. Mabutit hindi yung ganun kadami. Nagpaalam na ako kay Nana Rose. Pagkalabas ko hindi pala umalis si Aljur at hinintay ako. Magtataksi na lang ako, Aljur. Tanggi ko. No, ihahatid kita, Marian. May pinalidad sa tono nito. Kaya sumakay ako ulit sa sasakyan niya at hinatid niya ako sa bahay namin ng tita ko. Nakarating ako sa bahay namin ng tita ko na namumugto ang mata. Kaagad niya ako sinalubong. Marian, ano nangyari sa'yo? May himig na pag-aalalang boses nitong nagtanong sa akin habang hinawakan itong kamay ko. Hindi ako sumagot. Agad kong niyakap si tita at doon ko binuhos lahat ng sakit na kanina ko pa pinipigilan. Umiyak lang ako habang yakap-yakap ko si tita. Hinahaplos nitong likod ko para pakalmahin ako. Ano bang nangyari ha? Sabihin mo sa akin. Mahina akong sabi nito sa akin habang dahan-dahan akong nilayo sa kanya at tinawakan ang mukha ko. Pinakalma ko muna ang aking sarili bago nagsalita. Niloko niya ako, tita. Ang sama-sama niya. At napahikbi ako ulit. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nasa loob ng puso ko. Sana hindi na lang ako nahulog sa kanya. Dapat kasi pinigilan kong puso ko na tuluyang umibig sa kanya. Sana hindi ako masasaktan ng ganito. Pinaupo muna ako ni tita sa maliit na sofa namin at inihilig ko ang ulo sa dibdib niya habang umiiyak. Napakasama ni Rocco, tita. Ginamit niya lang pala ako. Pinaglaruan niya ako. Para akong batang nagsumbong sa kanya habang marahan kong pinapalis sa mga luha ko. Hindi nagsalita si tita. Hinayaan niya lang ako magsumbong na parang bata habang hinahaplos niya ang likod ko. Pinapatahan sa paraan ng paghaplos niya. Gaya nung bata pa ako. Umiiyak ako habang nagsusumbong sa kanya kapag inaawi ako ng mga kaklase ko dati. Tahan na anak, sandali lang ha. Ikukuha kita ng tubig. At tumayo muna to papuntang kusina para ikuha ako ng tubig. Nang biglang may nag-ingay sa labas, kaagad kong pinalis ang luha sa pisngi ko. Marian, babe, let's talk please. Sumisigaw si Rocco sa labas habang pinupukpok ang gate namin. Narinig ko rin ang boses ng mga kaibigan niya na pinipigilan siya. Dude, saway ni Kel sa kanya. Dude, tama na. Bigyan mo muna si Marian ng time, sabi naman ni Aljur. Ngunit tila walang naririnig si Rocco sa mga sinasabi ng mga kaibigan niya. Nagpatuloy pa rin ito sa pagtawag sa akin. Marian, let's talk please, sigaw niya ulit. Tumingin si tita sa akin saka tiningnan niya ang komosyon sa labas. Huwag mo na siyang papasukin, tita. Manigas siya dyan, sabi ko sa kasumunghot. Labasin ko lang sandali, anak, sa dito sa mahinahang boses. At lumabas nga ito at lumapit sa gate. Pero gaya na sabi ko kanina, hindi niya nga pinapasok si Rocco. Mukhang kinausap niya lang ito. At aba, mukhang nakinig ang loko dahil biglang tumahimik sa labas. Kaya tumayo ako't sumilip sa bintana para tingnan sila. Hayaan mo muna siya, Rocco. Saka na kayo mag-usap kapag handa na siya makinig sa'yo. Narinig ko sabi ni tita sa kanya. Hindi ko nakita ang mukha niya at hindi ko rin narinig ang sagot nito. Pero ang boses ng mga kaibigan ni Rocco narinig ko. Come on, dude. Sige po, tita. Aalis na po kami. Si Aljur na nakikitita na rin. Hanggang sa tuluyan na nga umalis sa mga to dahil sa tunog ng sasakyang papalayo. Magpahinga ka na muna, anak. Kumain ka na ba? Sakto namang pagkalam ng tiyan ko pagkatapos akong tanungin ni tita. Kaya umiling ako. Hindi pala ako nakakain kanina kasi nga sabi-sabi kami ng lokong yun. Nalipasan patuloy ako ng gutom. Kaya tahimik lang ako habang kumakain. Hindi ko nahihintay pang ipaghanda ko ni tita. Ako na mismo naghanda ng pagkain ko. Pumasok na ako sa silid ko at naramdaman ko ulit ang sakit sa puson ko. Akala mo gusto ka niya. Ginamit ka lang ni Rocco.
Akala mo gusto ka niya? Ginamit ka lang ni Rocco. Paulit-ulit na nagre-replay sa isip ko mga sinasabi ni Lisa. Hindi, napakawalang hiya niya. Umiiyak ako habang nakaupo sa sahig at nakasandal sa kama at yakap ang mga tuhod ko. Bakit kailangan ko masaktan ng ganito? Ano bang kasalanan ko sa kanya para gawin niya sa akin to? Nasasaktan ka kasi mahal mo siya. Shut up! Saway ko sa utak ko. I hate you, Guadicelli! Alam kong sa simula pa lang walang kasiguraduhan ang sa aming dalawa. Dapat doon pa lang sa pag-offer nito ng kasal, dapat sana inalam ko niya pero hindi, napakatanga ko. Kahit alam kong bargain lang ang lahat, sa una pa lang, pero gago pala ang siyang naplano ng lahat, hanggang sa nakatulugan ko ng pag-iyak. 2 linggo na ang lumipas mula nung araw na nalaman kong lahat ng kahayupang ginawa ni Rocco. Hindi na ito nagtangkang bumalik sa bahay namin ng tita ko at pinagpapasalamat ko rin naman yon. Ayoko kasing makita ang pagmumukha niya. Naisipan kong mag-mall at doon na rin ako mag-grocery. Ang dapat sanang tahimik at payapang kung magpamimili ay biglang nabulabog nang makita kong 2 pamilyar na bulto na naglalambingan habang may pahawak-hawak pa sa kamay yung babae sa lalaki. Hindi man lang nahiya kung makalingkis ang babaeng to. Mukhang sawa. Dapat sana hindi na lang ako dumaan dito sa mamahaling resto. Dito kasi malapit ang daan papuntang pharmacy. Ibibili ko si tita ng gamot niya. May pa-word-on ka pang nalalaman. Lokohin mong lelang mo. Mahinang bulong ko sa sarili. Iiwas na sana tingin ko sa kanila. Sakto namang lumingin sa gawi ko yung lalaki. Halatang nagulat ang ekspresyon nito nang magpang-abot ang tingin naming dalawa. Malamig na tingin ang binigay ko sa kanya sa kadumaan ako na parang hindi ko sila nakita. Diretso lang akong lumakad papuntang pharmacy. Alam ko nakasunod ang mga tingin ni Rocco sa akin. Hindi ako dapat magpa-apekto sa kanila. Ano naman ngayon at ginamit niya lang ako? Aaminin ko rin na kinabang din naman ako. Kasi magaling ng tita ko. Yun naman kasi ang punto ko kaya ako pumayag magpakasal sa kanya. Makakalimutan ko din siya. I divert my attention sa pagluluto ng ulam namin ni tita pag uwi ko sa bahay para mawala ng isip ko sa kanya. These past few days I made myself busy with selling those remaining ukay-ukay dresses at online. Sa ganitong paraan hindi na si Rocco sumasagi sa isip ko. At the same time kumikita pa ako. Bumibili din si Agnes sa mga online dresses ko. Hindi ito nagpapadeliver at kusa itong pumunta sa bahay. As usual, being Agnes my Achusera friend, talagang kinukulit ako nito kung ano ba talagang nangyari sa amin ni Rocco. Ayaw ko sanang sabihin pero sinabi ko na lang din para matigil na siya. Nakukulitan na kasi ako Alam mo Marian, 3 araw na hindi nagpapakita si Sir Rocco sa opisina niya. Pagbabalita sa akin ni Agnes. Pakialam ko sa kanya, baka nagkabalikan na sila ni Lisa at mas piniling itong mag-enjoy na muna sila. Total nasa kanya naman ang buong kontrol ng kumpanya nila. Hindi naman mamumulubi yung Agnes, kahit 1 buwan pa siyang hindi pumasok sa kumpanya niya. At saka pinuntunan ko ng mahinang tawa. Pero nang tiningnan ko si Agnes, seryosong mukha nito nakatingin sa akin. I think he's not doing well this time, Marian. Hindi sa pinapakonsensya kita ha. Pero last time nakita ko siya. Lasing na lasing kasama ng mga gwapong kaibigan niya. Pero hindi lasing yung mga kaibigan niya, siya lang. Diretso lang ang tingin sa akin ni Agnes at agad ko din namang iniwas ang mata ko sa kanya. Baka nag-celebrate lang yun Agnes at saka mapakla ko natawa. Nagtagumpay ang plano niya kaya marahil nag-celebrate sila ng mga kaibigan niya. Hindi pa ba kayo magkausap? Sabi niya, iiling-iling ang tanging sagot ko. At saka napansin kong panay ang tingin ni Agnes sa labas ng gate namin. Kaya napatingin din ako sa labas. Ano bang tinitingnan mo? Hindi ko natiis na itanong. Nung isang araw nakita ko rin yung kotseng blue dyan sa harap ng gate ni Marian. Kaya tumayo ko't sumilip sa bintana. May kotse na blue nga. At napansin ko rin yung isa nung isang araw. Pero binaliwala ko lang kasi baka sa kapitbahay. Nagkibit balikat ako't bumalik ng upo sa sofa. Akala ko kasi sa kanya yan Marian. Ewan ko lang ha, para kasi nakita ko yun nung nalalasing siya. Sabi niya na parang sigurado na parang hindi. Itim na Tesla ang sasakyan niya sa pagkakaalam ko. Pero marami sasakyan doon sa bahay sa Rocco, maliban sa Tesla niya. Napansin ko nung minsan nililinis ako kasama si Nana Rose. Baka magkapareho lang Agnes, ano ka ba? Maraming kotse na blue ngayon Kumpiyansa kong sabi kay Agnes. Saka kung si Rocco man yan, hindi man lang ba siya lalabas? Umaasa ka na naman. Saway ng utak ko. Nagpaalam na si Agnes kaya inihatid ko na siya sa may gate palabas. Babay Agnes, balik ka ulit ha? Ingat ka day. Nakangiti ako habang kumakaway kay Agnes at ganun din ito sa akin.
Halos isang oras din kami nagtsikahan, kaya kailangan ko pang magluto ng ulam namin ni tita. Isasara ko na sana ang gate nang biglang bumukas yung kotse at lumabas ang lalaking ayaw ko na sanang makita pa. Nabilisan nga hakbang itong lumapit sa akin at hinawakan ako sa braso. Babe, mahinang sabi ni Rocco. Halos hindi ko na marinig ang boses niya. Lumingon ako sa kanya at sa kanya na may hawak ng braso ko. Anong ginagawa mo dito? Bitawan mo ko! At piniksi kong braso mula sa hawak ni Rocco. Mabuti naman at binitawan niya ako. Marian, babe, let's talk please. Nagmamakaawang boses nito. Tiningnan ko si Rocco, magulong buhok nito pero maayos pa rin naman ang suot niyang long sleeve polo shirt na itim na nakatupi hanggang siko. Nakabukas ang 2 botones nito, nakamaong pants at leather boots ito. Halatang hindi galing sa opisina at mukhang nakainom ito ngayon. His minty breath mixed with alcohol is fine to my face. Nakainom ka? Nahinang boses kong tanong sa kanya. Kagad itong umiwas ang tingin sa akin. Napansin kong bahagyang namulang mukha niya. Nahihiya siguro ito sa tanong ko kaya hindi ito sumagot. Nagsalita ulit ako. Umalis ka na. Hindi ako nakikipag-usap sala. But he cut me off. No, I'm not that drunk, babe. Please, let's talk. Sabi ni Rocco. Nagpapaawa pa ang mukha nito. Binalikan tingin sa akin. Please, let me in. Sige, pumasok ka. Si tita nagsalita na sa likuran ko na pala ito paglingon ko. Napaka-strict ang aura ng mukha nitong diretsong tumingin kay Rocco. Ngayon ko lang ulit nakita ang expression ni tita na ganitong napaka-intimidating. Papasukin mo siya, Marian, at sumunod kayo sa akin. Pagkasabi nito'y agad itong tumalikod at diretsong pumasok sa loob ng bahay. Kaya nilakihan kong bukas ng gate para makapasok si Rocco. Hindi ako nagsalita habang naglakad kang ipapasok sa loob ng bahay. Maupo ka, Rocco. Napaka-maotoridad ang boses nito. Sabay turo sa isahang upuan sa maliit naming sala. Sumunod naman si Rocco at saka bumaling sa akin. Ako munang kakausap sa kanya, Marian. Sa kusina ka muna. Sabi naman ito sa akin. Tumango naman ako at sinulyapan ko muna si Rocco. Napakaseryoso ng mukha nito habang nakaupot bahagyang tumingin sa gawi ko. Pero inirapan ko lang ito. Hindi ko naman ito nakitaan ng takot sa itsura niya at mukhang handa ito sa anumang pag-uusapan nila ni tita. Kaya umalis na ako at nagtungo sa kusina. Magluluto na lang muna ako ng ulam namin. Teka, dadamihan ko na lang siguro at baka dito na rin kakain ng kumag na to. Huwag lang siya magkakamaling mag-inarte sa ulam na lulutuin ko. Pinakbet ang napili kong lutuin na hapunan namin at nagisa na rin ako ng bagoong. Kunti lang kasit bawal ito kay tita, maalat. Narinig ko mula dito sa kusina ang boses ni tita. Gusto kong marinig ang paliwanag mo. Panimula ni tita habang nakasiklop ang mga braso at nakaupo din ito sa pang-isahang upuan paharap kay Rocco. Napaka-fierce na expression ng mukha nito. Masyado intimidating kung tingnan mo. Pero natingnan ko si Rocco. Halatang intimidated ito ngunit hindi lang nagpapahalata. I'm sorry tita, I made a mistake. Pero hindi nito natapos ang sasabihin nang biglang nagsalita ulit si tita. Teka, tita, tama bang dinig kong tinawag nito ng tita ang tita ko? Mukhang may sekretong bonding itong lokong ito't si tita ha? Mukhang may hindi ako nalalaman dito. Tagalugin mo, Rocco, nang maintindihan ko. Bahagyan tumaas ang boses ni tita. Biglang napaayos na upo si Rocco sa suggestion ni tita at napalunok ng wala sa oras. Tumingin ito sa gawi ko. Kita ko sa mga mata ni Rocco na parang humihingi ng tulong. Nagpapaawang loko na tumingin sa akin. Alam kong hirap itong managalog. Bigla ko tuloy naalalang sinabi nito sa akin na minsan pinilit ko itong magsalita ng Tagalog. Mahal kita. Uminit ang pisngi ko sa isipin yun. Kahit wala namang kahulugan yun sa kumag na to. Dahil galit ako sa kanya, binigyan ko to na para nagsasabing, bahala kang lusutan yan, Luke, at sa kanyarapan ko to, at pinagpatuloy ang pagluluto. Hindi ko alam kung sinasadya ba itong pahirapan si Rocco. Sa pagkakaalam ko minsan namang silang nagkausap noon at na-English na talaga ito sa kanya. Bakit biglang gusto nitong managalog si Rocco? Alam kong hirap nag-English si tita pero nakakaintindi naman ito. I heard him cleared his throat. Lihim ako natawa. Alam kong nahihirapan ng loko. Sa posisyon pala ng pagkakaupo nito, halatang halata na. Kaya humarap ako sa sala at pinanood ko sila. Nakagawa po ako ng kasalanan. I don't know how to say this but I'm very sorry tita. I failed you. I failed my promise to you. Nakayo ko itong humingi ng tawad sa tita ko. Teka, anong promise ang pinagsasabi nito? Nakakunat ang loko, napaisip ako bigla. Nakita kong bahagyang natawang reaksyon ni tita. Bakit mo nagawang ipitin kami? Mahina ngunit may di na pagkakasabi nito. Nagangat ng tingin si Rocco.
Gusto ko mang marinig ang paliwanag niya pero mas pinili kong umalis at pumasok sa silid kung saan nandun mang ukay-ukay na binibenta ko online. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.